salamat po sa pagdating nyo sa celebration of life ni Christy. Today, we gather to honor and celebrate the life of Cristina, known to her friends as Christy Ramos de la Cruz, to her family or siblings, Kepi. We are gathered not just to mourn a great loss, but to celebrate a truly remarkable woman, Christy. Ako po, ang sister-in-law ni Christy. My name is Elsie de la Cruz Antal. Kapatid ko po si Hector, ang asawa po ni Christy. Sa akin po, Christy was just a sister-in-law. She was a family in every sense of the word. A confidante, a source of joy, and one of the strongest people I have ever known. Isa sa mga hindi ko makakalimutan po na kay Christy was, hindi po kami talagang matagal nagsama dahil wala po ako. Nagtrabaho po ako sa UAE. Nagkikita lang po kami pag nauwi ako. 4 to 6 weeks, doon ako nakatira sa kanila. At isa po sa mga hindi ko makakalimutan sa kanya ay noong pag umuwi po ako para magbakasyon, bibili yan ng kakanin almost every day. Pupunta siya doon sa palengke ng Pasita, tapos bibili niya ako ng puto, biko, suman, ubing halaya, kasi favorite ko po lahat yan eh. Wala pa po akong diabetes doon. Kaya panay talaga ang kain ko. So, sabi niya, one time, nung umuwi ako, sabi niya, "Ate, gusto mo ng kakanin?" Sabi ko, "Wag na lang." Kahit gustong-gusto ko. Sabi ko, "Bakit?" Eh, diagnose na ako ng diabetes. Sabi ko, hindi na pwede sa akin yun. Tapos sasabihin niya, "Kahit konti lang, para makatikim ka lang." Eh, syempre sabihin ko, "Sige." "Sige," sabi ko ganyan. So, ibibili na ako. Tapos, kasama ko siya sa mga lakwatsa, no? Punta kami sa mall, sasamahan niya akong bumili ng mga gamit, ng mga damit ko. Malakas pa siya nun eh. Talagang always on the go yan. Basta sinabi ko, "Alikati, labas tayo." Saan? Gaganong kaagad yun. So, mamamasyal kami. At the same time, syempre kakain kami. So, minsan, lumabas kami first time. Punta kami ng Makati. Ewan ko kung saan kami pumunta ng Makati. Ay ko, "Alika, merienda muna tayo." Sabi niya, "Saan?" "Sa Starbucks." Sabi ko, "Starbucks? Ate, wag na. Ang mahal dyan eh." Sabi niya, "Eh, paminsan-minsan naman tayo kakain dyan." Sabi ko, "Merienda lang." Sabi ko, "Coffee or mga pastries nila, di ba okay lang yon?" "O sige na nga, pero mahal dyan eh." Ganun yun, mahal dyan. So yun ang mga hindi ko nakakalimutan sa kanya. Pagdating ko sa pagkain, dinadala niya kami, kasama ko na si Dan, dadalhin niya kami sa malalayong lugar. Yan, magda-drive si Hector. Sabi ko, "Saan tayo kakain ng lunch?" "Diyan lang ate, malapit lang." Eh, yung malapit lang, naabot ng 1 oras. Gutom na kami. Sabi niya, "Food trip lang tayo." Sabi niya. Pero it was worth it. Kasi talagang dinala niya kami sa isang magandang lugar na talagang masarap ang pagkain. So, sulit yung pagod mo na papunta doon. So, isa yun sa mga hindi ko makakalimutan sa kanya. Magaling din siyang magluto. Kahit na paluto mo sa kanya, magagawa niya. Gagawa niya yan ng paraan. At masarap. Tapos, mahilig siya sa mga halaman.
Kung makikita niyo po yung sa bahay niya dito sa 1C, marami pong halaman. Talagang nagkaano yan, talagang binubuhay niya. Yung malakas pa siya. So sabi ko, ang gaganda ng mga halaman. Oo nga ate. Kaya kahit medyo mahina na siya, talagang pinipilit niya lumabas at ayusin yung garden niya. So yung mga iba kong halaman sa bahay, galing po sa kanya. Pero namamatay po kasi hindi naman po ako marunong mag-alaga. Sa kanya nabubuhay. Sa akin, namamatay. Tapos nga, meron pa akong dalawang halaman na ako. Sabi ko, patay na, Christy. Paano ko ito bubuhayin? Di balite, pag medyo malakas-lakas na ako, bibigyan kita at tatangniman ko yung pasumo, sabi niya. Pero hindi na po nangyari yun eh. Nag-say goodbye na siya. So, wala na. Tapos po, she fought the battle ng cancer. For over the past 7 years, lahat po kami, family, friends, relatives, watch Christy face the toughest fight of her life, the breast cancer battle. 2019 po, nung nagkaroon siya ng cancer of the breast, dati, ano pa yun? Stage 3 pa lang, 3A. So, sinabi niya sa akin, oh, anong stage na? Sabi niya, stage 3 lang? Stage 3 lang? Eh, ano na yun? Sabi ko, malapit na sa pool. Sabi niya, hindi, okay lang yun. Kasi matapang talaga siya eh. Sabi niya, okay lang yun, happy. Sabi niya. Tapos, akala ko, stage 3 lang. In just a couple of months, nalaman ko na stage 4 na siya. Hindi sa kanya nang galing. Sinama niya ako sa Quezon City, I think. May transaction siya na business sa printing. Tapos pumunta siya ng restroom. Tapos sabi niya, kinausap ako ng secretary doon. Sabi, tita, sabi niya, stage 4 cancer of the breast na pala si ate. Sabi niya, stage 4? Kailan pa? Hindi mo alam? Hindi. Sabi ko. So, doon ko lang nalaman stage 4 na siya. So, nung umuwi kami, sabi ko, Christy, sabi ko, oh naman, oh, stage 4 ka na pala. Hindi mo naman sinasabi sa akin. Okay lang yun natin, stage 4, stage 3. Okay lang sa akin yun. Talagang matapang eh, matapang siya. So, ipinakita niya sa amin kung ano ang tunay na tapang. Kahit nahihirapan na siya, she fought with grace, with dignity, at tuloy pa rin ang buhay. Naglilinis ng bahay, namamalengke, nagluluto. She didn't just survive. She lived every day with purpose, especially when she accepted Jesus as her Lord and Savior. So doon po ako talagang natuwa. Nung nasasama ko na siya sa church ng PBCF, tuwang-tuwa ako noon. Sabi ko, okay lang, thank you Lord ha. Kasi binigyan mo ng chance si Christina sumama sa'yo. Sabi ko, pati ko si JB, yung anak niya, nasasama na namin. Eventually, si Luan, yung pamangkin niya. And maybe, later on, si Christine Joy, yung isa niyang anak. And of course, si Hector, yung asawa niya. Sabi ko, let's just wait. May time for everything. Nung nakikita niyo siya noon, kahit nahihirapan na siya, sumasama pa siya sa church. Kahit na
nahirapan siyang nakaupo ng matagal. Talagang pinipilit niya. Pero there came that dumating yung araw na talagang, ate, hindi na ako makakapag-church. Sabi niya talagang masakit na lahat yung buong katawan niya raw. Sabi ko, ayos lang yun, basta pray ka. I-pray ka lang lagi at kung may chance ka na magbasa ng Bible. So, si JB na lang ang every single Sunday nasa church ngayon. Praise the Lord. I'm so happy. Really so happy. Christy reminded us all not to take a single moment for granted. Christy, salamat sa mga ipinakita mo sa amin paano maging matapang. Salamat sa pagmamahal na ipinadama mo sa amin, sa iyong asawa, si Hector, at sa iyong dalawang anak, na si JB at si Christine Joy. Sa mga memories na we will cherish forever. You fought so hard and now it is time to rest. You will always be a part of our hearts. Your spirit will continue to inspire us every single day. Your Kuya Dan and I will always be here for Hector, JB, and Tintin. We love you. Siguro this is one of the things we decided to stay sa Philippines. Nandito po kami almost 2 years na. Finally decided to retire. Kasi may purpose pala. May purpose pala si Lord na dito lang, dito muna kayo. Huwag na kayo umalis. Kasi malaki kayong support kay Christy and the family. We love you, Christy. Gone from our side, but never from our hearts. Meron lang po kung babasahin galing dito sa anak namin sa Canada na pinost niya sa Facebook. Ako hindi ko kaya. Ganun lahat. Para sa family, especially Hector, JB, Tintin, or Christine Joy. Ito ang ni Kuya Marvin. Kinuha niyo to sa Ecclesiastes, sa Bible. Ecclesiastes, chapter 3, verses 1 to 4. There is a time for everything, a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. There's never just one season in life. Today might be time to mourn, but you won't mourn forever. Eventually, you will heal, and the time to laugh will come again. Marami pong salamat. At sana po ay meron din po akong na-i-share sa inyo, pati po especially with her kids and the husband. So ngayon po, tutuloy po natin yung eulogy natin. Pwede ko po bang tawagan si JB, yung eldest son ni Christy.